Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mahirap ang iniwanan, mahirap ang ipagpalit, mahirap ang lokohin. Pero may mga tao talagang nakatadhanang dumaan lang sa buhay natin. Gawin tayong matatag, ihanda para sa talagang nakatadhana para sa atin. Dalawang tao ang pinagtagpo sa parehong sitwasyon. Nagising na lang si Mia, nakasal na siya. Kasal na siya sa CEO ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Dahil sa nalaman umasa na siya ng panghabang buhay na kasama ito. Ngunit nalaman niyang hindi totoo ang kasal nila. At ang masakit nito, ang babaeng nanakit pala dito noon ay ang pinsan niya. At may babaeng pilit na pumapasok muli sa buhay ng asawa niya. Sapat na ba itong mga dahilan para iwan niya ito? O hintayin niya na kusa nitong ipaliwanag sa kanya ang lahat? Hanggang saan siya kakapit? Para sa sarili at sa higit sa lahat, sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isang maiksing kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng ating video, pakiclick din po na subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Papasok na sana ako sa company cafeteria nang ang unang nahagip na mga mata ko ay si Theo, ang ex-boyfriend ko. Kasama niya ang bago niyang girlfriend na si Ina. Oo, tama. Sa iisang kumpanya lang kami nagtatrabaho. Nakakatawa, hindi ba? Katrabaho din namin ang ipinagpalit niya sa akin. Kaya syempre nakakailang. Agad ako napatago sa likod ng pintuan. Ewan ko ba kung bakit. Ako itong natatakot na makita nila, samantalang wala naman akong ginawang masama sa kanila. Ako na nga ang iniwan, ako pa ang natatakot. Nakakatawa, hindi ba? Naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa gilid ng mga mata ko. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makamove on. Samantalang 2 buwan na mula na maghiwalay kaming dalawa. 2 buwan na ang nakakalipas nang marinig ko mula sa bibig niya ang mga katagang, hindi na kita mahal. Pero talagang masakit pa rin. Gabi-gabi akong hindi pinapatahimik ng panaginip na eksena ng paghihiwalay naming dalawa. Hindi ko pa rin kasi maihanap ang kasagutan kung ano ang kulang sa akin. Ano ang nagawa ko mali? Bakit nawala ang pagmamahal niya noon na kasing init ng apoy? Tuluyan na ngang bumagsak ang mga luha ko. Ang hirap makalimot. Mahirap paghilumin ang pusong durog na. Mabilis kong pinunasan ang luhang tumatago sa pisngi ko. Inayos ang sarili at nagpasyang wag nang tumuloy sa loob. Umakyat na lang ako sa rooftop. Hindi pa rin ako nagugutom. Saka kung magugutom man ako, may biscuit naman ako. Iyon na lang ang kakainin ko mamaya. Pagkalabas ko ng rooftop ay agad nilanghap ng sariwang hangin. Napakagandang naisip ng kumpanya namin na maglagay ng ganitong lugar dito sa building. May mga halaman at maliliit na puno kaya masarap tumambay sa presko. Kahit sabihin na nasa gitna kami ng naglalakihang mga building, ay kapag nandito ako sa itaas ay nakakalimutan ko yon. Ang totoo, walang masyadong umaakyat dito. Dahil yung iba tinatama dahil kailangan gumamit ng hagdanan bago makarating dito. Pero paminsan-minsan naman ay matao dito. Lalo kung hindi busy naman ang mga departments tulad ng patapos na ng taon. Usually, kasi tapos na nila ang mga deadlines nila, kaya dito sila tumatambay para makapag-relax habang mga naka-break. Kahit ako ay paminsan-minsan lang din naman ako nandito, pero napapadala simula na maghiwalay kami ni Theo. Tahimik kasi dito at nagkakaroon ako ng quality time with myself para makapag-isip-isip naman ako ng mga bagay-bagay. Naglalakad ako papunta sa may bench.
para sana maupo pero napahinto ako nang may matanaw akong nakaupong nakatalikod na bulto ng lalaki. Ilang beses akong nag-alangan kung itutuloy ko pa ba ang paglapit or babalik na lang ako sa opisina. 5 minuto din akong nakatayo lang hanggang sa napagpasyahan ko na lumapit. Nandito ako, bakit ako bababa ulit? Sa kamahaba na ang upuan sa bandang kabilang dulo na lang doon ako pupwesto. Tahimik at maingat ang bawat kilos ko para hindi ako makaistorbo. Nang magtagumpay akong makaupo na hindi naaagaw ang atensyon ng lalaki, ay saka lang ako nagkaroon ng pagkakataon na lumingon sa kanya para sipatin kung sino ang lalaki. Nanlaki na lang bigla ang mga mata ko nang makilala ko kung sino. Napatayo ako. "Good afternoon, Mr. Zamora." Sabay bati ko rito. Nalingon siya sa akin. Grabe gayon ko na lamang siya nakita ng malapitan. Dati sa mga billboard lang at TV ko lang siya nakikita. Pero ngayon ay ka-face to face ko na siya. Totoo nga ang sabi ng mga taong nakakakita sa kanya. Noong nagsaboy nga ang Diyos ng kagwapuhan, ay sinalo nito ang lahat. Ang hugas na mukha niya, ang mga mata, ang ilong, ang mga labi niya, ay perfect na perfect talaga. Bagay na bagay sa kanya ang suot na suot niya. Bakat na bakat ang lapad ng dibdib at balikat nito. Halatang halata din ang laki ng muscles niya. Good afternoon. Pati ang boses niya kay sarap-sarap sa tenga, na para bang musika, brosko pero ang lambing. Hay, bigla ko tuloy nakalimutan na sawi pala ako sa pag-ibig. Sorry po sa istorbo. Sabi ko nang makabawi ako sa pagpapantasya ko sa kanya. Babalik na lang po ako sa opisina. Paalam ko na dahil syempre nakakahiya naman. It's okay. Napahinto ako sa paglalakad, lumingon ako. Hindi mo naman kailangang umalis. Besides, para sa mga empleyado naman talaga itong place na ito para makapag-relax. Ngumiti pa siya. Kitang-kita ko ang pantay na pantay at puting ngipin niya. Siguro kung sa mga oras na ito ay hindi na ako na in love kay Teo, malamang mai-in love ako dito kay Mr. Zamora. Thank you, sir. Hindi ko na alam kung bakit nauutal ako. Samantalang kanina ay okay naman ang pananalita ko. Nakangiti lang ako habang dahan-dahan ulit na bumalik at naupo. Medyo mahirap kasi talagang pinipigilan kong wag gumalaw ng gumalaw para hindi ako maistorbo at makaagaw ng pansin niya. Imbes na makapag-relax tuloy ako ay dumagdag pa ito sa stress ko. You know what? Narinig kong sabi niya kaya napalingon ako sa kanya. Pwede ka naman gumalaw ng komportable. Gawin mo ang gusto mong gawin. Huwag mo akong intindihin. Aniya na para bang iniobserbahan niya ako. Napalunok naman ako. Yes, sir. Nahihiyang sagot ko. Pero gayon pa man kahit sinabi na niyang malaya ako makakagalaw, ng komportable ay hindi ko pa rin magawa iyon. Para pa rin akong nestatwa. Talaga? Hindi makapaniwala si Ana nang ikwento ko sa kanya ang nangyari sa rooftop. Nag-usap pa kayo? Anong pinagkwentuhan ninyo? Close na ba kayo ngayon? Excited na sunod-sunod na usisa niya. Napangiwi naman ako. Sus naman, CEO siya ng kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Tingin mo ba may lakas ng loob ako na makipagtsikahan sa kanya? Pinandilatan niya ako ng mga mata. Aba, bakit naman hindi? Isabi mo nga, mukhang mabait naman. Sa kamalay mo hindi ba? Siya pala ang destiny mo at na makapag-move on ka na dun sa... Hindi na niya na ituloy pa ang babanggitin pa na ang pangalan ang lalaking dumurog sa puso ko. Isa pa ito sa dahilan kung bakit nahihirapan ako makapag-move on. Dahil minsan talaga ay hindi maiwasan na maisali si Teo sa usapan. At isa pa ay nasa iisang kumpanya lang kami. Ayaw ko naman mag-resign na ang dahilan lang ay para makaiwas sa kanya. Pinaghirapan ko ang posisyon ko ngayon dito sa kumpanya. Kaya hindi ko isasakripisyo ang trabahong ito para lang sa mababaw na rason. Saka naniniwala naman ako na isang araw, magagawa ko rin makapag-move on. Isang araw ay maghihilom din ang sugat sa puso ko at balang araw ay makakaya kong muling buksan ito sa bagong darating na pag-ibig. Hindi naman natatapos ang buhay sa pagsasara ng isang pintuan
dahil naniniwala ako na kapag may nagsara ay may magbubukas. Simula noon nagkita kami ni Mr. Zamora sa rooftop, ay hindi na muna ulit ako napadpad doon. Kasi baka matiming na naman na nandoon siya, nakakahiya naman. Pero ngayong araw ay iba ang patakbo akong umakyat papunta sa rooftop, habang panay ang agos ng mga luha ko. Ang sakit, ang sakit-sakit. Narinig ko ang usapan, mga tsismisa na ikakasal na sina Teo at Ina. Masakit na marinig iyon kaysa noong nakipaghiwalay sa akin si Teo. Dahil 2 buwan pa lang sila, pero magpapakasal na sila kaagad. Samantalang kami noon, 10 taon pero ni minsan, ay hindi ko narinig sa bibig ni Teo ang tungkol sa pagpapakasal. Hindi ko nakayanan ang sakit na nararamdaman ko. Nanghihina ang tuhod ko, kaya huminto ako at naupo na muna sa baitang ng hagdanan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakaramdam ng sakit. Durog na durog ako. Durog na durog ang puso ko. Miss? Nagulat ako na may narinig na nagsalita mula sa likuran ko. Gustuhin ko mang tumigil sa pag-iyak, pero hindi ko magawa dahil sa sobrang sakit. Nakatitig lang ako sa kanya, kay Mr. Zamora. Mabilis ang kilos niya na walang ano-ano, ay niyakap niya ako at hinagod-hagod ang likod ko. Ito ang kailangan ko ngayon, ang karamay. Hindi ko na inintindi ang hiya, basta umiyak na lang ako. Hanggang sa maramdaman ko na kumaan na rin ang pakiramdam ko. Pareho kaming walang imik ni Mr. Zamora. Hindi ako makatingin sa kanya dahil sa hiya. Are you okay? Siya na ang bumasag ng katahimikan. Tumango ako pero tipid na tipid lang. Pasensya na po, sir. Napayuko pa ako. No, it's okay. Sagot niya na hindi ko napansin na nakalapit na pala siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Kung kailangan mo ng kausap, willing ako makinig. Hindi ko alam pero parang ang sarap talaga ng boses niyang pakinggan. Nakaka-relax. Nagangat ako ng tingin at nagtama pa ang mga mata namin. Ewan ko. Namamalik mata ba ako? Pero nakikita ko ang concern sa mga mata niya na para bang ang tagal na naming magkakilala. Muli naman ako napayuko. Thank you, sir. Pero okay na po ako. Pasensya na po ulit sa istorbo. Muling paghingi ko ng paumanhin sa kanya. I said, it's okay. Hindi ka nakakaistorbo. May pagkauyam na kaunti sa tono ng boses niya. Siguro dahil sa muli kong paghingi ng paumanhin, kahit sinabi naman niya na ayos lang. Thank you, sir. Sabi ko na lang. Muling umaliwalas ang mukha niya. Call me David. Kapag tayong dalawa lang. Nagulat ako at nagtaka sa kanya. Bakit parang sinasabi o pinapahiwatig niyang hindi ito ang huli naming pagkikita? Miss Valdez, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Napalingon ako sa tumawag sa akin. Nagulat ako na si Mr. Zamora pala. Nagkatinginan pa kami ni Ana. Sir, may pag-alinlangan sa tono na boses ko. Can you come to my office? Napalingon naman ako kay Ana. May pagtatakang tingin ang iginawad niya sa akin. Miss Valdez, mabilis ako napabalik sa kanya ng tingin. Sige po, sir. Sagot ko naman sa kanya. Nang maglakad na si Mr. Zamora ay walang ingat na itinulak ako ni Ana. Pinandilatan ko naman siya ng mga mata. Pero sininyasan lang niya akong sumunod na. Nakahinga lang ako ng maluwag nang kami na lang ang naiwan dito sa loob ng elevator. Pero gayon pa man ay hindi pa rin inaalis ni Mr. Zamora ang pagkakaakbay. Ayaw ko naman siyang sitahin dahil baka magalit kaya pinabayaan ko na lang. Nang bumukas ang elevator sa 7th floor, ay saka pa lang niya inalis ang pagkakaakbay niya. Pero hinawakan naman niya ang kamay ko at hinila papasok sa opisina niya. Nanlaki ang mga mata kong nakatitig lang sa kamay kong hawak-hawak niya. Titig na titig sa akin ang sekretary niya habang papasok kami sa opisina. Have a seat. Offer naman niya sa akin na makapasok na kami sa opisina niya. Binitawan na niya ang kamay ko, kaya naupo na ako sa sofa na nakapwesto naman sa gilid ng pintuan. Dumiretso siya sa table niya. Pasimple kong inilibot ang paningin ko
Malaki ang opisina niya. Malinis at maganda ang ambience. Neutral lang ang color nito at ang interior, pero mostly ay black ang mga nakikita ko sa mga nakadisplay. Napako ang tingin ko sa isang maliit na pictures frame na nakapatong sa bookshelf. Medyo malayo iyon kaya hindi ko makita masyado. Pero sa tingin ko ay 2 bata ang nasa pictures, parang isang lalaki at isang babae. Naintriga naman ako dahil sa pagkakaalam ko, wala namang kapatid si Mr. Zamora. Sir? David. Just call me David. Nakatitig siya sa aking mga mata. Napakagat ako sa ibabang labi ko. David. Medyo naiilang ako. Much better. Abotay nga naman ang ngiti niya. Sino po yung nasa pictures? Hindi ko naman ugaling maging tsismosa pero hindi ko mapigilan ang sarili kong manghusisa sa kanya. Mas lalong lumaki ang pagkakangiti niya. My best friend. Sagot naman ito. Napatango-tango na lang ako. Lumapit siya sa akin na may daladalang papel. Umupo siya sa tabi ko at inabot sa akin ang papel. Ano po ito? Takang tanong ko naman sa kanya. Basahin mo. Tumalima naman ako at binasa ko. Nagulat ako at bumalik ang tingin ko sa kanya. Marriage certificate? Nauutal na tanong ko sa kanya na laman ng papel. Tumango siya sa katumayo. Para saan po ito? Tumayo rin ako. Our marriage certificate. Nakangiti siya. Our marriage certificate? Nanlalaki naman ang mga mata na ulit ko. Nangangatog din ang mga kamay ko na nahahalata dahil sa pagkakahawak ko sa marriage certificate na sinasabi niyang sa amin. Basahin mo. Uwikan muli nito. Mabilis kong binasa ang buong nilalaman ng papel. Marriage certificate nga namin. At hindi ko napigilan ang paghihina ng tuhod ko. Muli akong napaupo. Ano nangyayari? Bakit may pangalan ko? Bakit nandoon ang pangalan naming dalawa? Kasal na tayo? Anunsyo niya. You are Mrs. Mia Polen Zamora. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa akin ang huling 2 salita na sinabi niya. Mrs. Mia Polen Zamora. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi pa rin rumirehistro sa utak ko ang mga nangyari. Kasal na ako. Ang malupit ay kasal na ako sa isang David Sian Zamora, our CEO. Paano nangyari? Kanina pa ako palipat-lipat ng tingin kay David at sa marriage certificate namin. Gusto kong tanungin kung paano. Bakit? Ano nangyari? Paano nangyari ito? Sa wakas ay may lumabas din na boses niya. I will tell you how. Ngumiti siya. 2 months ago, nagkakilala tayo sa bar. Lasing na lasing ka. Lahat ng lalaki niyaya mong magpakasal. And obviously, andun ako at isa ako sa niyaya mo. At nung mga oras na yun ay desperado din ako. I need a wife ASAP. Then you came to me and asked me to marry you. Wait. Putol ko sa pagkukwento niya. I did that? Yes, you did. Napatulala na lang ako. Hindi ko talaga maalala ang araw na iyon. Siguro ang tinutukoy niya, ang araw na lasing ako at talagang wala akong maalala. Kung paano ako nakauwi, kung sino ang nag-uwi sa akin. Then yun nga, lumapit ka sa amin. 1 by 1. Niyaya mo kaming magkakabarkada. And you know what is funny? Tumawa ito. Dala-dala mo ang NSO certificate mo at Senomar. As in kompleto ang mga requirements mo. So kaya pala nawawala ang mga documents na iyon dahil ibinigay ko sa kanya. Ang totoo, meron akong mga ganun na dokumento dahil umaasa ako sa anniversary namin ni Teo na sana ay yayayain na niya ako. Since 11 years na kami. Pero sa kasamaang palad na iyon, wala nang magaganap na anniversary dahil nasa ibang kandungan na siya ng ibang babae. At katulad nga ng sinabi ko, naging desperado din ako ng mga oras na yon. Kaya I grabbed the opportunity to went to my uncle na judge and we got married.
Nakatitig ako sa kanya na nakatulala lang for a few seconds. Paano mo naparehistro ang kasal natin? Nakasalubong ang kilay ko. Dahil hindi pa man ako kinakasal, ay alam ko ang proseso kung paano magpakasal. I told you, judge ang uncle ko sa mga koneksyon niya. Kaya ayan, kasal na tayo. Hindi ko lubos maisip na sa paglalasing ko na iyon, ito pala ang magiging resulta. Na ikasal akong walang kamalay-malay. From single status to married status. At ang malupit pa ay sa kanya pa. Ano na lang kaya ang sasabihin ko sa mga magulang ko? Paano ko ipapaliwanag ito? Lalong-lalo na ang katangahan ko na ito. Teka lang, bakit nga ba kailangan mo magpakasal? Bakit desperado kang magpakasal? I asked without paying attention sa pinagsasabi ko dahil lutang pa rin talaga ako. My ex-girlfriend just got married. Mahal ko pa rin siya. Pero ayaw kong isipin niya na apektado ako. Kaya gusto kong maipakita sa kanya na naka-move on na ako. At masaya na ako. And happily married na rin. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Nagtama ang mga mata namin. Nababasa ko naman ang katotohanan sa sinasabi niya. At saka anuman ang magiging dahilan ni Mr. David Zamora para magsinungaling, hindi ba? So naniniwala naman ako sa kwento niya. So same pala tayo ng sitwasyon natin. Yeah, I guess. May kasama pang kibit-balikat. Teka lang, almost 2 months na tayong kasal, hindi ba? Bakit hindi mo ako hinanap? I mean, alam mo naman siguro na dito ako sa kumpanya ninyo nagtatrabaho. Bakit hindi mo sa akin sinabi ang mga nangyari? Na ito, na kasal na pala tayo. Gusto kong sabihin, pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo ang sitwasyon natin. Pero sadyang may paraan talaga ang tadhana. You mean, yung nagkita tayo sa rooftop? Nakakunot noon na wika naman ni Mia. Yes, that time hindi ako agad nag-effort para kausapin ka. Regarding sa kasal na nangyari sa atin. Kasi ayaw naman kitang biglain. Pero the next day, I was hoping to see you again. Because I was planning to tell you our situation. But you didn't come. Kasi nahihiya ako. Baka nandun ka ulit. At baka makaistorbo ako. Siyempre, big boss ka namin. Tipid ng ngiti naman ni Mia. Habang pabalik ako ng opisina, hindi mawala ang tingin ko sa singsing na nasa palasinsingan ko. Diamonds. As in totoong diamonds ang bato ng singsing na ibinigay sa akin ni David. Yeah, David na ang itatawag ko sa kanya. Wala nang ilang-ilang, since kasal na rin naman pala kami. Although sa papel nga lang, pero still, asawa ko na siya. We made an agreement that will benefit the both of us, kaya tinanggap ko na lang ang katangahan na nagawa ko. Maliban sa singsing na ito, ay makakatanggap pa ako mula sa kanya ng tumataginting na 100,000 allowance per month hanggang sa magtapos ang agreement namin. Grabe, mas malaki pa sa sweldo ko, kaya kahit na hindi na ako magtrabaho, mabubuhay ako at makakapag-ipon pa. Hindi lang iyon ang malupit pa. After 1 year, which is expiration ng agreement namin, ay makakatanggap ako mula sa kanya ng 5 million pesos. Mantakin mo yun, biglang naging milyonarya ako. Dahil lang sa katangahan ko, kaya minsan masarap din pala talaga ang magtanga-tangahan. Nakakayaman pala. So, this is your new home. Anunsyo naman ni David pagkapasok namin sa loob ng bahay niya. Pagkatapos ng office ay sinamahan niya ako sa apartment ko para kunin ang mga gamit para makalipat na daw ako sa bahay niya. Hindi na ako nagdalawang isip dahil maliban sa makatipid ako sa upa, ay maisisave ko pa ang budget ko sa pagkain. Kung sa labas ay nakakalula na ang laki ng bahay, ay mas lalo na dito sa loob. Mga gamit pa lang ay halatang mga mamahalin, kaya sa tingin ko, hindi ako maglalakas ng loob na tumakbo-takbo dahil baka kulang pa ang ibibigay niyang allowance sa akin sa mga mababasag ko kung sakasakali man. Medyo malaki siya pero ako lang ang nakatira dito. Medyo malaki?
Medyo malaki lang sa kanya ito. So ano na lang ang definition niya ng malaking bahay? Kasing laki ng palasyo, ganon? Wala kang mga kasambahay? Tanong ko habang inililibot ang paningin sa buong bahay. Wala, pero every weekend may mga pumupunta dito para maglinis. Sino-sino ang nagluluto ng pagkain mo? Nakakunot ang noo ko na napatingin ako sa kanya. Ako. Marunong ako magluto. Nagulat ako sa nalaman ko. Hindi ko kasi lubos maisip na marunong pala siya magluto. Medyo nahiya tuloy ako. Pasensya na ha, pero hindi ako marunong magluto kaya sa tingin ko, hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Pero wag ka mag-alala. Marunong naman ako maglinis at maghugas. I can help with that way. At least, sabay ngisin ang alanganin. Dahil baka isipin niya na napakawalang kwenta ko naman babae. Dahil hindi ako marunong magluto. Gumiti siya na malapad sabay hawak sa buhok ko at ginulo-gulo ito. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita uobligahin na gumawa dito sa bahay. Hindi ko lubos maisip na may lalaki pa pala na ganito. Yung tipo bang hindi ka uobligahin. Hindi ka pipilit sa mga bagay-bagay na hindi mo alam. Hindi ko alam kung ano ang sumanib sa ex ni David para pakawalan ang isang katulad niya. He's perfect in every way. Hindi lang sa looks maging sa ugali nito. Halika, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Yakag na niya kaya binitbit na ang mga maleta ko paakyat. Mabilis akong sumunod. Nang nasa ikalawang palapag na kami ay lumiko kami sa kanan at saka huminto sa gitnang pintuan. Ito yung magiging kwarto mo, and tumingin siya sa katabing kwarto na nasa dulo. At yun naman ang kwarto ko. Turo pa ni David. Sumagkatabi lang pala ang kwarto namin. Abot kamay ko pa lang pala siya. Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Lumaki pa ang pagkakangiti nito. Kinabukasan pagbaba ko ay nagulat ako na maabutan kong nagluluto si David. Sa totoo nga na marunong nga siya magluto at siya ang naghahanda ng sarili niyang pagkain. Nakapako lang ako sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan siya. Mas lalo siyang gumwapo sa paningin ko. Siguro kung muling titibok ang puso ko, wala akong pakialam kung sa kanya ako ma-inlove. Kahit na malabong ma-inlove din siya sa akin. Siyempre sino ba naman ako, hindi ba? Para mahulog ang loob niya sa akin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Grabe talaga. Super bilis kasi talaga namang nangyari. Isang ordinaryong empleyado lang ako na broken hearted. Tapos dahil sa pangyayari na iyon, heto ako ngayon, asawa na nag-iisang David Zamora. Alam ko namang isang kontrata lang ang pagiging asawa ko sa kanya, pero napakaswerte ko pa rin. Good morning. Masiglang bati niya. Nagulat ako at nataranta. Mabilis kong inayos ang sarili ko para hindi niya mahalata na kanina pa ako nandito at pinagmamasdan siya. May maitutulong ba ako? Kunwari ay aloko sa kanya. Patapos na ako. Upo ka na. Maririnig sa sigla sa boses nito. Pero syempre, nahiya pa ako at tumalima sa sinabi niya at nag-alangan na maupo roon. Tapos na ako. Masayang anunsyo niya na dala-dala na ang 2 plato. Upo na ikaw, aniya habang papalapit. Gusto mo bang ipakilala na kita mamaya sa buong kumpanya bilang asawa ko? Bigla kong nalunok ang kinakain ko. Hindi ko kasi inaasahan na itatanong niya iyon. At isa pa, hindi ko din iyon napag-isipan. Although syempre iyon naman talaga ang gagawin namin para ipakita sa ex ko na masaya na ako at syempre sa ex na rin niya. Pero parang natatakot na kasi ako. Or gusto mong kausapin muna natin ang mga magulang mo dahil iyon naman talaga ang tamang gawin. Sila muna dapat ang makakaalam bago ang iba. Muling wika naman ni David. At isa sa mga pinoproblema ko ay kung paano ako tatanggapin ng mga magulang ni David
Sabay kaming pumasok sa opisina ni David, pero hindi naman kami sabay na papasok sa loob ng building. Bago umakyat ng parking, ay bumaba na ako. Pero hindi ko inaasahan na pagbaba ko ng kotse ni David ay makikita ko naman si Teo. Paakyat na rin siya sa parking. Nasa bandang likuran lang namin ang sasakyan niya. Nakababa ang bintana niya at titig na titig siya sa akin na para bang namamaligno pero inirapan ko lang siya. Naglalakad na ako papasok ng building habang papasok naman ako ay nakasalubong ko si Ana, kaya tinawag ko siya. Lumingon siya sabay ngiti na makita ako. Uy, kumusta? Kumusta ang first day? May halong mapang-asar na ngisi naman ito. First day ka dyan. Nakangiwing ani ko naman sa kanya at tumawa lang ito. Kwento ka naman. Medyo napalakas ang boses niya kaya pinandalatan ko siya ng mga mata. Sorry, wika naman ni Ana. Mamaya ko kwento ko sa'yo. Anong mayapa ngayon na? Excited na ako malaman kung anong improvement. Improvement? Nakasalubong ang kilay ko. Sa relasyon yun ng asawa mo. Ana, ano ka ba? Sa papel lang kami kasal. Kaya nga tinatanong ko kung ano magiging improvement ninyo. Sira ulo ka talaga. Kakalipat ko pa lang kaya kagabi. Saka wala kaming magiging improvement dahil wala kaming nararamdaman para sa isa't isa. Sus, sa gwapo niyang yon, hindi ako magtataka na hindi ka mai-inlove sa kanya. Papunta ako sa cafeteria para kumain. Hindi ko kasama si Ana dahil nasa accounting department siya. May inihatid na documents kaya susunod na lamang siya. Papasok na sana ako sa loob nang biglang may humila sa akin. Pagkaharap ko ay si Teo pala. Nagulat at nanlalaki ang mga mata ko. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya pero mukhang hindi tanong ang tono ng boses, kundi pag-uutos. Bakit? May unfinished business ba tayo? Sarkastiko ang tono ng boses ko. Sabay bawi ng braso ko na hawak niya. Pagkatapos namin maghiwalay ay ito ang unang pagkakataon na mag-uusap kaming muli. Kaya hindi ko alam kung papaanong pakikitungo ang gagawin ko. May gusto lang akong itanong. Din tanungin mo ako dito. Humalikip pa ako sa kanya. Lumingalinga naman siya sa paligid. Sa rooftop. Doon tayo mag-usap. Bakit hindi ba pwedeng dito mag-usap? Please. Kanina pa abnormal ang tibok ng puso ko dahil sa presensya niya. Pero nakakaya ko pa namang kontrolin ang sarili ko. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Hindi ako sasama sa'yo sa rooftop. Pagmamatigas naman ni Mia. Kailangan ko nang makalayo sa kanya. Ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Mia. Anong relasyon mo kay Sir David? Sasakyan niya yung kanina, hindi ba? Nagsalubong naman ang kilay ko at napatitig sa kanya. Bakit niya tinatanong? Bakit interesado siya? May katanungan na tumatakbo sa utak ko. Gusto kong ipamukha sa kanya na kasal na ako. Kung ano man ang relasyon naming dalawa, labas ka na doon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Hinila ko na pabalik ang braso at naglakad ng papalayo sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na nakasunod siya sa akin. Muli niya akong hinila. Mia! What? Muli ko siyang nilingon at pinalakihan ko siya ng mga mata. Anong problema? Nagulat kami pareho dahil sa biglang pagdating naman ni David. Lumapit siya sa akin at walang sabi-sabi na inakbayan niya ako. May problema ba, Mr.? Kunwari ay tinitingnan ni David ang ID naman ni Teo. Mr. Sanchez? Kahit kilala naman niya ito. Kita ko ang paglunok naman ni Teo. Wala po, sir. Are you sure? Kasi kung may problema or kailangan ka sa asawa ko, pwede mong sabihin sa akin. Napatingin ako sa kanya nang sabihin niya ang katagang asawa. Nagulat ako at talagang hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang paghinto din ng mga tao sa paligid at nakatitig lang sa amin ni David.
Hindi ko inaasahan na ibubunyag niya ngayon ang relasyon namin. Ang kunwari ang relasyon naming dalawa. Bumaling ang tingin ko naman kay Theo at kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata niya. Asawa niyo po siya, sir? Hindi makapaniwalang ulit niya. Yes. Nakangiting sagot naman ni David na itinaas ang kamay niya, na hawak-hawak ang kamay ko. Everyone, kinuha niya ang atensyon ng lahat. I want to introduce my wife, Mrs. Mia Pauline Zamora. Tumambad sa lahat ang singsing kung puno ng mga diamonds. Ang titig ko kay David ay napakalagkit at punong-puno ng paghanga dahil sa ginawa niya. Lumipat ang tingin ko sa mga tao sa paligid. Gulat, pagkalito, pagkamangha, iilan sa mga reaksyon ng mga tao sa paligid. Dahil sa nakita kong reaksyon nila ay pakiramdam ko ay parang gusto ko nang lamunin muna ng lupa dahil hindi ko inaasahan ang pangyayari na ito. Hinawakan ako ni David sabay wang sabay bulong. Relax, andito lang ako. Ang mga katagang iyon ay kay tamis sa pandinig. Tumingin ako sa kanya at ngumiti at hinalikan naman niya ako sa noo. Nasurpresa ako sa ginawa niya pero nginitian lang niya ako ng malapad. Are you okay? Tanong ni David kaya napalingon ako sa kanya. Kanina pa kasi ako walang imik. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maproseso ng utak ko ang mga nangyayari kanina. Medyo nanibago lang kasi ako dahil kapag naglalakad ako noon ay walang pumapansin sa akin dahil nga ka-department ko lang naman ang mga nakakakilala sa akin. Pero pagkatapos ng inanunsyo ni David na asawa niya ako, ay lahat ng makakasalubong ko ay binabati ako. Medyo ilag pa rin sa akin ang mga kaopisina ko. Marahil siguro dahil sa biglang pagbabago ng estado ng posisyon ko, ay mula sa pagiging ordinaryong empleyado, ay asawa na ako ngayon ng CEO ng kumpanya. Daramdaman ko ang pag-abot niya sa kamay ko at pinisil-pisil, kaya napabaling ang tingin ko doon. Huwag kang malungkot. Nandito lang ako. I will protect you. Napaangat ako ng tingin sa kanya at natulala sa sinabi niya. Patulog na sana ako nang biglang nagring naman ang cellphone ko. Nang tingnan ko kung sino ang tumatawag ay nanlalaki naman ang mga mata ko na makita ko si Dad. Kinakabahan ako. Hindi kasi siya tumatawag lalo na sa mga ganitong alanganing oras. Umabot na kaya sa kanila ang balita? Tumikim muna ako bago sinagot ang tawag. Hello, Dad? Mahina ang boses ko na kinakabahan. Anong ibig sabihin nito, Mia? Agad na bungad niya. Hindi naman malakas ang boses niya. Pero madidiin ang mga salita niya. Kaya alam kong hindi siya masaya kung ano man ang tinutukoy niya. Ano po ang ibig niyong sabihin, Dad? Nauutal pa ako sa sobrang kaba. You're married? Automatikong napapikit naman ako. Sabi na nga ba eh. Iyon ang dahilan ng pagtawag niya. Paano nangyaring kasal ka na? Medyo tumaas ang boses niya. Pero hindi yung tipong masisindak ako. Besides, never ko pa namang naranasan na sigawan nila ni Ma'am. Kahit anong galit nila sa akin, never nilang ginawa iyon. Dahil naniniwala sila na hindi naman kailangang magsisigaw kapag galit ka, dahil lahat naman daw ng bagay o problema ay nare-resolba sa mahinahon na pag-uusap. Dad, ano po kasi? At bakit si David Zamora? Ayun, tuluyan na akong hindi makapagsalita sa sinabi ni Dad. Hindi mo ba alam na siya ang dating fiancé ng pinsan mong si Beatrice? Nagulat ako sa sinabi ni Dad. Dating fiancé ni Ate Beatrice?
Hindi makapaniwalang ulit ko. Ibig mo pong sabihin, siya yung fiancé ni Ate Beatrice na hiniwalayan niya dahil ayaw ni Tito Eman? Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa nalaman. Si Ate Beatrice ang anak ng kapatid ni Ma'am. Hindi ako close sa kanya. Pero nagkakakwentuhan kami at nagkakausap naman paminsan-minsan. Naalala ko 2 years ago. Family reunion namin iyon. Naiwan kami ni Ate Beatrice sa upuan. Since wala akong makausap na iba, kaya nakipagkwentuhan ako sa kanya. Sa una, kumustahan lang. Balitaan ng mga nangyayari sa buhay-buhay namin hanggang sa napunta kami sa pinagdadaanan niya. Tito Eman, her dad wants her to break up with her boyfriend. Hindi ko lang maalala kung nabanggit na niya sa akin ang pangalan ng boyfriend niya. Pero mahal na mahal daw niya ang boyfriend niyang iyon. Kaya hindi niya alam kung kaya ba niyang makipaghiwalay. Pero sa kabilang banda naman, kung hindi sa makikipaghiwalay, ay baka kung anong gawin ng dad niya. Kaya talagang naguguluhan siya. Naalala ko na naging payo ko pa nga sa kanya noon, ay sundin niya kung ano ang tinitibok ng puso niya at ipaglaban niya. Pero mukhang mas pinili niya ang sundin ang daddy niya. Kasi heto ako at kasal na ako sa ex niya. Pero alam ko ay kahit kasal na siya sa iba, ay mahal pa rin niya ang ex-boyfriend niya. So ngayon anong gagawin ko? Sasabihin ko ba kay David? Mahal pa niya si Ate Beatrice at mahal din siya nito. Pero tama bang makialam ako? Or hayaan ko na lang? Dahil baka talagang hindi sila para sa isa't isa. Baka isa din sila sa mga taong pinagtagpo, pero hindi naman itinadhana. Kanina pa ako lingon ng lingon kay David. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko dahil sa nangyari. Nag-absent tuloy kami ngayon sa kalagitnaan pa naman ng week. Bakit? Natatawang tanong naman ni David. Marahil dahil kanina ko pa napapansin ang mayat-mayang paglingon ko sa kanya. Pero wala naman akong sinasabi. I'm sorry. Nakangusong ani ko sa kanya. Bakit ka naman nagsusorry? Mas lalong lumapad naman ang pagngiti ni David. Kasi napilitan ka tuloy ngayong umabsent dahil sa demand ni Dad. Ano ka ba? Okay lang. Saka dapat nga pumunta muna tayo sa parents mo bago ko inanunsyo ang tungkol sa kasal natin para sana hindi nila nalaman sa iba. Ito ang gustong-gusto kong katangian niya. Napakabait niya at napaka-understanding. Pasimple akong napabuntong hininga. Nahihirapan tuloy akong magdesisyon kung sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol kay Ate Beatrice. Maraming salamat, sabi ko at sabay ngiti sa kanya. Binitawan naman niya ang kamay ko kaya itinuon ko na lang ang atensyon ko sa labas at hindi na muling umimik pa. Hindi naman ganun kalayuan ang bahay ng parents ko sa bahay naman ni David, kaya nakarating din kami kaagad. Huminga muna ako ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Pinagbuksan niya ako ng pintuan at inalalayan pababa ng kotse. Ngumiti siya na malapad at hinawakan niya na mahigpit ang kamay ko. Let's go? Yakag na niya ng tinanguan ko naman. Medyo may kaba akong nararamdaman. Siyempre hindi ko alam ang magiging pakikitungo ng mga magulang ko, lalo na kay David. Nang nasa may pintuan na kami, ay natanaw ko sina Ma'am at Dad. Malapad ang ngiti ni Ma'am, pero si Dad, seryosong-seryoso ang mukha na para bang may susuguro na gyera. Hi Dad! Siya na ang unang bumati rito. Lumapit ako at humalik sa pisngi niya. Hi Ma'am. Kay Mami naman ako humalik. Good morning Ma'am. Bati naman ni David kay Mami na nagbeso din. Then tumuo naman ang tingin niya kay Dad. Good morning sir. Mas masigla ang pagkakabati niya. Inilahad niya ang palad para makikipagkamay kay Daddy.
Akala ko ay hindi aabutin ni Dad. Mabuti na lang at hindi siya ang tipo ng lalaking namamahiya kaya naman nakipagkamay siya kay David. Let's talk. Ani ni Dad kay David. Yes sir. Sagot naman ni David. Pero bago siya sumunod ay tumingin muna siya sa akin at kinindatan ako. At umusal na, it's okay. Don't worry. Alanganin ng ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Don't worry. Kakausapin lang naman ng dad mo ang asawa mo. Hindi naman niya kakatayin yun. Biro naman ni ma'am kaya napalingon ako sa kanya. Mami naman, reklamo ko na nakanguso pa rin. Kasi alalang-alala ka sa asawa mo na para bang may gagawing masama ang tatay mo. Hindi naman po sa ganun ma, pero napahinto ako sa sasabihin ko. Dahil na-realize ko, bakit nga ba ako nag-aalala? Kung i-approve ni Dad si David, ikasal na naman kami. At isang taon lang naman itong kunwarian namin. Kung magkakasundo sila ni Dad mainam, pero kung hindi naman, mas mainam dahil mas madaling mag-isip ng dahilan kung bakit kami naghiwalay after 1 year, hindi ba? Pero, tanong naman ng ma'am dahil sa pagbitin ko sa sasabihin ko dapat. Never mind na lang po mami. Ngumisi na lang ako. Malalaman ko rin naman kung ano ang pinag-uusapan nila. Dugtong na muli ni Mia. Yes, kaya ang mas mabuti pa tayo muna ang mag-usap. Ikwento mo sa akin kung ano nangyari. Paano na ikasal ka kay David at kung ano ang nangyari sa inyo ni Teo. Oo nga pala, wala pa silang kaalam-alam sa nangyari sa amin ni Teo. Dahil wala pa akong lakas ng loob na magsabi na hiwalay na kami. Nagkaroon nga kami ni ma'am ng heart-to-heart talk at naikwento ko sa kanya ang totoong nangyari sa amin ni Teo. Masakit magkwento pero pilit akong nagpakatatag at pilit na hindi umiiyak sa harapan niya para hindi na siya mag-alala pa at para na rin mapatunayan ko na nakamove on na ako sa tulong naman ni David. Gayunpaman ay kitang-kita ko ang galit niya dahil sa nalaman. Kitang-kita ko na talagang parang muntika na mawala ang pagtitimpi niya. Pero bandang huli ay kumalma siya. At sinabing mas mainam na iyong naghiwalay kami. Kesa naman na ikasal kami. At saka lang siya maglolo ko. Mas masakit at mahirap tanggapin ang ganoon. Naging positibo naman ang paningin ni ma'am sa nangyayaring paghihiwalay namin ni Teo. Dahil anito at least sa paghihiwalay namin ay nagkakilala naman kami ni David. Tapos na kami mag-usap ni Mami tungkol sa dapat namin pag-usapan nang sakto din naman bumukas ang library ni Dad at lumabas silang dalawa ni David na parehong masaya at malapad ang mga ngiti sa mga labi nito. Sabay kaming napatayo ni Ma'am at lumapit sa kanila. Natuwa ako dahil mukhang nagkasundo sina David at si Dad. Pero nabanggit kaya ni Dad ang tungkol kay Ate Beatrice? Kumusta ang pag-uusap niyo? Narinig kong tanong ni Mami, kaya napabaling ang atensyon ng mga ito sa akin. Okay naman, marami kaming bagay na napagkasunduan. Nakangiting sagot ng Dad ng maganda naman talagang sinyales dahil hindi ganoon kadaling makuha ang loob nito. Lumapit naman sa akin si David at hinakbayan niya ako. Inilapit niya ang bibig sa tenga ko. Nakiliti ako sa buga ng hangin na nanggaling sa bibig niya. Kaya napakislot ako ng bahagya sa kanya. Paano ba yan? Gustong-gusto ako ng dad mo. Mukhang malulungkot siya kapag naghiwalay tayo. Aniya na halatang nagbibiro naman. Pero medyo na intriga naman ako dahil sa biro niya. Kaya napalingon naman ako sa kanya. Pero dahil sa biglang paglingon ko ay hindi sinasadyang naglapat ang mga labi namin. Nalaki ang mga mata ko at agad na napalayo sa kanya. Bumilis ang kabog ng dibdib ko at parang may mga paru-parong nangingiliti sa tiyan ko. Hindi ko nga alam kung bakit biglang nakaramdam ako ng ganito. Pero agad kong sinaway ang sarili ko. Ngingisi-ngisi sila sa akin na para bang may panunodyo kaya hindi ko maiwasan ang pamulahan ng pisngi. Dahil para akong nahiya sa nakita ng mga magulang ko ang nangyari sa aming dalawa ni David. Muling lumapit sa akin si David at inakbayan ako.
Huwag kang mag-alala. Mag-asawa naman tayo. Kaya hindi naman masama na mag-kiss tayo. Hindi ko alam kung nang-aasar ba siya o talagang nang-aasar siya. Ngising-ngisi pa siya na para bang wala lang sa kanya ang nangyari. David? Tawag ko sa kanya. Napalingon naman si David. Kararating pa lang namin dito sa bahay galing sa bahay ng magulang ko. May sasabihin kasi sana ako sa yung importante. Nagpasya na akong sabihin sa kanya ang tungkol kay Ate Beatrice dahil hanggat hindi ko nasasabi sa kanya ay hindi naman ako matatahimik. May-stress lang ako sa kakaisip. Tungkol saan? Lumapit naman siya sa akin. Tungkol sa tinutukoy mong ex. Bakit anong tungkol sa kanya? Kasi napakagat ako sa ibabang labi ko. Ano kasi? Pinsan ko si Ate Beatrice. Your ex. Nakatitig lang siya sa akin, walang imik. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ni David. Kumakabog ang nang mabilis ang dibdib ko dahil kinakabahan ako. Wala ka man lang reaksyon? Maya-maya ay tanong ng pagtataka ko dahil wala pa rin siyang reaksyon sa sinabi ko. Nakatitig pa rin sa akin si David. Wala. Sagot niya as in walang pare-reaksyon ang mukha niya. Kumunot naman ang noo ko dahil sa sobrang pagtataka sa sagot niya. Hindi kasi ganito ang inaasahan ko magiging reaksyon niya. Siyempre ang expected ko ay magugulat siya unless na ang nabanggit na sa kanya ni Dad ang tungkol kay Ate Beatrice. Ang biglang humagalpak siya ng tawa kaya mas lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo ko sa kanya. Napanguso pa ako. Bakit ka tumatawa? Nasabi na kasi sa akin ng dad mo about Jan. So kaya pala hindi siya nagulat. Don't worry. Hindi na ako para sa kanya. Dugtong naman niya. Hindi ko lang alam kung totoo nga ba ang sabi niya na wala na siyang pakialam kay Ate Beatrice dahil parang iba ang pakiramdam ko. Hindi ko tuloy maiwasang maisip na baka siguro itinatago lang niya ang totoong nararamdaman niya. Pero for the second thought naman, baka nga naman totoo ang sinasabi niya. Saka isa pa ay wala naman ako sa posisyon para husgahan at hulaan kung ano ang totoong nararamdaman ni David. Okay, sagot ko na lang sa kanya. Inakbayan naman niya ako. I just want to clarify na kaya ako naghahanap ng wife is not because I still love her, but instead because I want her to be happy. Gusto ko siyang maging masaya at huwag niyang isipin na baka hindi ako okay. Alam mo naman siguro ang story namin, hindi ba? Kaya ayaw ko lang siyang ma-stress. Kakaisip na baka malungkot ako. Pasimple naman ako nagpabuntong hininga. Grabe talaga, napakabuting tao talaga nitong si David. Nag-aalala lang ako sa wala. Gusto ko pa sanang sabihin tungkol sa alam ko na baka mahal pa niya si Ate Beatrice kahit kasal na ito sa iba. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayaw ko nang maging komplikado pa ang lahat. Since okay na naman pala siya. Kaya masayang masaya ako na yun ang rason niya kung bakit siya nagpakasal. He is waiting sa sasabihin ko pa sana. Nothing, never mind. Malapad ng ngiti ko na iginawad sa kanya. So kumusta naman ang unang pagkikita ng mga magulang mo at ni Sir David? Agad na usisa naman sa akin ni Ana nang pumasok ako kinabukasan. Okay naman. Nagustuhan siya ni Dad at ng mami ko. Magkasundo na sila kaagad. Kilala ko si Tito Carl na mahirap amuin at napakaswerte naman ni Sir David. Malapad ang ngiti na komento naman nito. Unlike noon sa ex mo na inabot pa ng ilang taon bago nagustuhan ni na Tito at Tita. Tumaas-taas pa ang kilay niya. Uy, baka kayo na talaga ang destiny ha? Agad kong sinaway si Ana. Tumigil ka nga dyan. Bakit? Ano naman masama doon? Mag-asawa na naman kayo, hindi ba?
Kahit na, ano ka ba? Sus! Wala kang dapat ikahiya and besides, naniniwala akong magtatagal kayo ni Sir David. Hay naku Ana, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil bigla na lang nagring ang cellphone ko. Kilala ko ang number na iyon. Number iyon ni Teo. Hindi ko alam kung ano ang kailangan niya at tumatawag siya sa akin. Si Teo. Tanong nito na alam kong kabisado rin niya ang numero nito. Tumango lang ako. Ang kapal na mukha ng lalaki yan ha. Ano bang kailangan niya at iniistorbo ka pa rin niya ngayon? Ikakasal na siya. Tapos tatawag-tawag siya sa'yo. Ano yon? Reklamo naman niya. Hayaan mo na siya. Sabi ko na lang at pinabayaan na lang na mag-ring ang cellphone ko. Nagpatuloy na rin kami sa pakikipagkwentuhan. Mia, hindi ko inaasahan na hindi pala matatapos lang sa papablock ko ng number ng kubag na ito. Ang lahat dahil talagang inabangan pa ako. Ganoon siya kadeterminado na makausap ako. So I guess, napaka-importante ng sasabihin niya. Ngunit hindi naman ako interesado. Dahil sa pagkakaalam ko, we have no unfinished business. Kaya hindi ko siya pinansin. Mia, wait! Habol pa niya. Please, mag-usap tayo. Patuloy na pakiusap naman niya. Pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Mia, gusto lang kita makausap. Ano bang gusto mo? Nakulitan na ako sa kanya. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Hindi pa sigaw pero madiin ang bawat katagang binibitawan ko. Tapos na tayo. Kasal na ako at ikaw naman ay engaged na. Ano pa bang gusto mo? Hindi ka pa ba masaya sa desisyon mo na makipag-break up sa akin at ginugulo mo pa ako ngayon? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Din anong ibig sabihin ng mga ginagawa mo? Ayaw naman na kita guluhin pero concern lang ako sa'yo. At gusto lang kitang protektahan dahil 10 years din na naging tayo at ang gusto ko lang para sa'yo ay maging masaya ka. So sa tingin mo, hindi ako magiging masaya kay David? Hindi naman sa ganun Mia pero tumigil ka na, okay? Kung gusto mo akong maging masaya, please lang. Huwag mo na akong guluhin pa. Alam ko ang ginagawa ko at kaya kong alagaan at protektahan ang sarili ko. Napabuntong hininga naman ng malalim si Teo. So tingin mo, you are capable sa sinasabi mong gusto mo akong protektahan, samantalang ikaw? Ayaw ko sana manumbat dahil alam ko naman na wala siya sa posisyon para kontrolin kung ano ang nararamdaman o mararamdaman niya. Iniiwasan ko na nga siyang makita, makausap or kahit anong interaction with him, pero siya naman itong lapit na lapit. Kung gusto mo akong protektahan. Pero bakit Teo? Nabasag ang boses niya at halos nagkakarirahan na ang luha ko sa pag-agos. Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako ipinagpalit sa iba? Bakit mo ako iniwan? Nanginginig na rin ang buo kong katawan. Anong pagkukulang ko sa'yo? Anong maling nagawa ko? Mabuti na lang at malapit na ako sa pader. Kaya isinandal ko ang likod ko doon nang hindi para mabuwal. Mia? Narinig kong tawag sa akin na tanging boses. Nangungusap ang mga mata na napatingin ako sa kanya. Kay David. Mabilis niya akong dinaluhan at walang sabi-sabing niyakap na mahigpit. Hinagod ang likod habang nakasubsob ang mukha sa dibdib niya. Ang gusto ko lang ay umiyak. Wala akong pakialam sa paligid. Masakit pa rin. Pero tanggap ko naman eh. Ani ko pagkalipas ng isang mahabang katahimikan. Mula nang umalis kami ng opisina ay hinayaan muna ako ni David. No questions or anything basta tahimik lang siya. Ang hindi ko lang gusto ay ako na nga itong lumalayo at umiiwas. Pero nakikialam pa rin siya sa buhay ko. Sino siya para pakialaman ako at para sabihin na gusto lang niya akong protektahan? Samantalang siya nga itong nanakit sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. Pagpapatuloy ko na nanggigigil ang mga luha ko. Ayaw ko na sana siyang sumbatan. Naghiwalay kaming wala rin naman siyang narinig mula sa akin. Tinanggap ko ang gusto niya. Pinalaya ko siya.
Pero ang kapal na mukha niya manggulo pa sa buhay ko. Gusto mo bang tanggalin ko siya sa trabaho? Hindi ko alam kung seryoso si David o gusto lang niyang pagaanin ang kalooban ko. Hindi ko sinasabi na tanggalin mo siya. Napamaang naman ako. Seryoso ba talaga siya? Gagawin niya yon? No. Mabilis kong tanggi sa offer niya. You don't have to. Mapapasama ka lang kapag ginawa mo yon. Pero hindi ako natutuwa sa nakikita kong ganyan ka. Walang asawa na matutuwa ng ganito. Masakit para sa akin na makita kang pinapaiyak ng ibang lalaki. Lalo na ng ex mo pa. Kung nasa ibang sitwasyon lang ako, ay siguradong kikiligin ako. Pero mas lalo akong napaiyak dahil sa concern niya. Dito ka na muna. Utos naman ni David na nasa opisina niya kami. Sinama niya ako dito sa opisina dahil may pag-uusapan daw muna kami. Nagulat naman ako. From now on, dito ka na magtatrabaho sa office ko. Ano, David? Wala naman kasi kaming napag-usapan kagabi na ganito kaya syempre magugulat talaga ako. Ikaw ang magiging personal assistant ko. Ewan ko ba para akong tanga dahil sa reaksyon ko. Mas mapapanatag kasi ang loob ko na lagi kang nakikita. Saka para hindi na makasalisa ang tayo na yon, nakausapin ka pa. Hindi ko itatanggi na medyo kinilig ako sa sinabi ni David. Pero syempre ayaw ko naman na ipahalata. Naku ha, baka naman mamaya ma-inlove ka na sa akin. Ginawa ko na lang biro ang sinabi niya. Dahil baka naaawa lang siya sa akin kaya naman nag-offer siya ng ganun. Saka para hindi rin mahalata ang kilig na nararamdaman ko. It's fine with me. Sagot naman ito at seryoso ang mukha nito. Nanlaki naman ang mga mata ko habang titig na titig sa kanya. Talaga? Okay lang sa kanya na ma-inlove siya sa akin? So ang ibig sabihin ay may pag-asa na magustuhan niya ako? O baka naman wala sa sariling sagot ko? Hay bahala na nga, sasakit lang ang ulo ko kung iisipin ko yon. Nakausap ko na ang manager mo. Pwede mo siyang tapusin pero dito na sa opisina ko. Then after you finish all your duties, you'll be my full-time assistant. So malinaw ba yon? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa pagbabago ng posisyon ko o malulungkot. Dahil syempre pinaghirapan ko rin naman ang posisyon na yon. Kaya nga ayaw ko na mag-resign tapos bigla na lang akong ililipat bilang personal assistant ng CEO but on the other hand, parang na-promote na rin ako, diba? Habang nag-uusap sila na Ana ay dumating naman si David. Come to my office. Aniya sabay abot ng kamay nito at inakay na ako. Dahil sa ipinakita niya ay hindi ko maramdaman na kasunduan lang ang kasalan na ito. Na hindi isang pagkakamali lang. Pakiramdam ko talagang mahal namin ang isa't isa. Dahil dito ay kinikilig akong sumunod sa kanya. Pagdating namin sa opisina naabutan namin ang dalawang matanda na nasa mga edad 50s. Unang kita ko pa lang sa kanila ay parang familiar na sila sa akin. Pero hindi ko lang mawari kung saan ko sila nakita. Ma'am, Dad, napatitig naman ako kay David. Kaya pala familiar sa akin dahil sila pala ang magulang ng asawa ko. Finally, nakilala ka rin namin. Nakangiting saad naman ni Mami. Lumapit siya sa akin at nagbeso kami. Hello po tita. Ano ka ba iha? Just call me ma or ma'am. Wika naman ito sa kanya. Dahil first time namin magkakilala kaya nahiya pa ako na sundin siya. Okay po ma. Sinabayan ko na lang na matamis ng ngiti na ginantihan naman nilang mag-asawa. Masaya kami na makilala ka iha. Wika naman ng daddy nito. Thank you po pa. Ayaw ko magmukhang tanga at mapahiya kaya panaagad ang tawag ko para hindi na nila ulitin pa ang instruction kung paano ko sila tatawagin. Sorry, gayon ka lang namin na-meet kasi kakauwi pa lang namin from Japan. Ani pa ni Mama na hinawakan pa ako sa braso. Naku, okay lang po yun. Sagot naman ni Mia. Hinawakan ako ni David sa baywang. Tara na po. Yakag naman ni David na nagbigay daan muna sa mga magulang bago kami sumunod palabas. Gusto ko sanang magtanong kung saan ba kami pupunta pero hindi ko na itunuloy at sumunod na lang ako. Habang naglalakad kami ay bawat madaanan namin ay binabati kami.
May malalagkit ang tingin lalo na sa aming dalawa ni David. Hindi rin ako mapakali dahil sa hawak sa akin ni David sa baywang. Parang may kuryenteng kasing tumutulay sa katawan ko. Hinalikan niya ako. Hindi man iyon ang unang halik ko. Pero sa pakiramdam ko para iyon ang unang halik ko. Hinalikan niya ako sa harapan ng mga magulang niya. Alam ko naman na it was just for the show, as being couple. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit parang may kakaiba akong nararamdaman. Kilala ko ang sarili ko. Hindi pa ako tuluyang nakaka-move on kay Teo. Pero bakit ngayon ay nagugulo na ang damdamin ko? Nagugulo na ang puso ko dahil kay David. Dahil sa mga kabutihan na ipinapakita niya. Bakit? Tanong niya sa akin habang nasa biyahe kami pa uwi. Marahil napansin niya ang pananahimik ko. Ngumiti naman ako sa kanya. Wala, naisip ko lang ang bait talaga ng mga magulang mo. Kakamit pa lang natin pero parang ang tagal-tagal na namin magkakilala. Lalo na ang mami mo. Ganun talaga ang mga magulang ko. Kaya nga nakaka-guilt dahil baka ma-disappoint sila kapag naghiwalay na tayo after 1 year. Sinabayan ko na mapait ng ngiti. Totoo naman ang sinabi ko. Not just because I think I'm falling in love with him. Pwede naman na hindi tayo maghiwalay after 1 year. We can continue this marriage. Napalingon naman ako sa sinabi ni David. Gusto kong tumalon sa kilig at saya sa tinura niya. Grabe ang hirap na pagpipigil ng kilig ko. Huwag ka mag-alala. Nagbibiro lang ako. Seryoso ako pero if gusto mo lang naman. Titig na titig ako sa kanya at gusto kong sumagot na, oo naman, gustong gusto ko. Naku, kung hindi ko lang napigilan ang sarili ko, siguradong nakakahiya talaga. Tara, mag-lunch na tayo. Yaya naman sa akin ni David. Dahil busy ako sa ginagawa kong trabaho ay hindi ko na napansin na lunchtime na pala. Umangat ako ng tingin sa kanya. Nakangiti siya sa akin at anlagkit ng mga tingin. Hindi ko maiwasan na kiligin sa titig niya. Mabilis ako nagbaba ng tingin. Dahil baka kapag nag-stay ako na nakatingin sa kanya, ay magkabistuhan na ng nararamdaman ko. Akala ko may meeting ka ngayong lunch. Tanong ko dahil sa schedule niya, may meeting siya with his friends. Ikinansil ako. Pero bakit? Hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapangiti sa kanya. Siyempre, mas gusto kong mag-lunch kasama ang maganda kong asawa. Kinikilig ka, no? Ngingiti-ngiti ka dyan eh. Pagbibiro naman ni David. Pinilit kong alisin ang ngiti ko. Hindi matigas na tanggi ko naman sa kanya. Uy, hindi raw. Hindi nga. Sabay tayo pero sakto naman ang paglapit ng ulo niya sa akin. Kaya ang ending ay nagtama ang ilong namin. Nagkatitigan kaming dalawa. Narinig ko ang paglunok niya bago dahan-dahan na lumapit ang labi niya sa labi ko. This is our second kiss. Sa una ay marahan at mababaw lang. Hanggang sa lumiin ang halik niya. Tumagal ng lagpas 1 minuto kaya pareho kaming hinahabol ang hininga. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso pero iniangat niya ang mukha ko. Pwede ba nating ipagpatuloy ito? Natulala ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Itong kasal natin. Pagpapatuloy naman ni David. I want it to work. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Hindi ko inaasahan ang sinasabi niya. Hindi na mawala ang tamis ng ngiti sa labi ko habang naglalakad at nakahawak kamay kami ni David. Ito ang unang beses na simula na maikasal kami. Naglakad ng sabay at magkahawak pa ng kamay. Yes, nagkasundo na kami. Napagkasunduan namin na pagtutulungan namin ang relasyon na ito na mag-workout. Nakakatakot, nakakapangamba, dahil kagagaling ko lang sa heartbreak. Pero sinigurado naman sa akin ni David na hindi niya ako sasaktan. Napoprotektahan niya ako at naniniwala naman ako sa kanya dahil sa ilang araw namin magkasama sa bahay ay kita ko naman ang pagiging mabuti niyang tao. Nakatingin sa amin ang mga tao pero hindi tulad noon na medyo ilang pa ako. Dahil ngayon ay confident na akong naglalakad.
bilang Mrs. Mia Zamora. Nakasalubong pa namin si Thea at Ina. Nginitian ko sila. Walang halong kaplastikan or galit dahil napatawad ko na sila. Kung tutuusin kasi kung hindi dahil sa kanilang dalawa, ay hindi kami magkakakilala ni David at maikakasal kung hindi dahil sa kanila ay hindi ako ulit magiging ganito kasaya. Naramdaman ko ang bahagyang pagpisil ni David sa kamay ko. Napalingon ako sa kanya. Nginitian niya ako kaya gumanti ako ng ngiti sa kanya. Lumipas ang mga araw ay naging mas close pa kami ni David. Pakiramdam ko ay mas lalong lumalim ang koneksyon naming dalawa. Magkasama kaming umaattend ng mga parties. Pinapakilala niya talaga ako bilang asawa niya sa lahat. Walang makakapantay sa sayang nararamdaman ko dahil sa mga nangyayari. Mukhang masaya tayo palagi ah. Komento naman ni Ana nang naabutan ako. Agad kong inayos ang sarili ko. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ko naman sa kanya na nakakunot ang noo. Ay sus, kitang-kita naman at halatang halata. Nakangiti ka lagi dahil kahit walang kaharap. Sagot naman itong napapailing pa. Napanguso naman ako. Ganun ba talaga ako kahalata? Oo naman, kaya hindi malayong mapagkamali na baliw ka na. Kaya kung ako sa'yo, bawas-bawasan mo na yung kakaganyan mo. Kung masaya ka, huwag ka naman masyadong obvious. Kasi naman ang hirap talagang pigilan. Sus, kilig na kilig ka palagi. Siyempre naman. Hay, mabuti na lang talaga nagloko yan sa Teo. Kung hindi, never kayong magkakakilala ni Sir David. Hindi ako nakasagot agad dahil kahit papaano ay may pinagsamahan at minahal din namin ni Teo ang isa't isa. Iyon nga lang mas pinili nga lang niyang ma-inlove sa iba. Hindi ako naniniwalang basta na lang siya mai-inlove kay Ina. Dahil may choice naman siya. He can choose to stay or loyal and make our relationship work. Hindi naman kasi lahat ng oras ay mahal natin ang taong kasama natin. Dahil may mga oras talagang we don't love them. Kaya kapag dumating ang time na iyong vulnerable ka ang puso mo, na maaaring mauwi sa tuluyang pagkasira sa kasalukuyang relasyon. Ngayon ko rin lang na-realize maraming beses din palang dumating ako sa point na parang ayaw ko nang ipagpatuloy ang relasyon namin noon. Lalo na kapag medyo pagod na. Nagkakaroon ng diskusyon, stress. Pero iniisip ko na lang ang masasayang pinagsamahan namin. Iniisip ko lang ang mga pagsubok na pinagdaanan namin. Kaya nagiging okay na ulit ako because of staying in love with your partner. It's not just the feeling but also a choice. Huy, natigilan ka na dyan. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon, may nararamdaman ka pa rin kay Teo. Ngumiti naman ako. Hindi naman sa ganon. Agad kong depensa kaya tiningnan niya ako na masama. Nako, siguraduhin mo lang. Hindi na natuloy pa ni Ana ang gustong sabihin dahil bigla itong natulala. Habang nakatitig sa kung saan. Mabilis akong sumunod ang tingin at maging ako ay hindi nakagalaw at nakaimik dahil sa nakita ko. David, mahina kong sambit sa pangalan ng asawa ko. Kanina pa ako palakad-lakad dito sa silid habang hinihintay si David. Nag-iisip ako kung babangkitin ko ba sa kanya na nakita ko siya o hindi na lang. May tiwala naman ako sa kanya na hindi siya gagawa ng kalokohan. Dahil nangako siya na hindi niya ako sasaktan. Kaso nga lang ay hindi ko mapigilan na hindi magselo sa babaeng kasama niya kanina. Maliban sa sinabi ni Ana na lawyer daw ito, ay 10 paligo ang lamang nito sa akin. Matangkad, ang ganda ng kurba ng katawan. Mukhang matalino at sobrang ganda na para bang artista. Kahit malayuan ko lang siya nakita pero talagang halata na malayo ang lamang niya sa akin. Sa sobrang inis ay napasalampak ako ng upo sa kama. Sabay pabagsak na iniga ang katawan ko. Sakto na naman narinig ko ang mga yabag ng mga paa. Kaya agad akong napalingon. Pagbukas ng pintuan ay si David ang iniluwa niyon. Hi, bati ko naman kay David. Ngumiti siya at lumapit sa akin sa kahinalikan ako sa mga labi. Sandalian lang iyon pero sapat na para mawala ang panandaliang selos na nararamdaman ko. Kumusta ang araw mo? Tanong nito habang nagpapalit ng damit. Okay lang naman, namasyal kami ni Ana. Sagot ko habang tinitimbang ko kung sasabihin ko ba sa kanya na nakita ko siya.
How about you? Ganting taning ko naman kay David. Okay lang. Minute ko lang si Janine. Classmate ko noong college. Lihim ako natuwa dahil sa pagkukwento niya. Bakit? May mga pinapaayos lang akong legal na dokumento. Ang totoo, dati siyang nag-work sa legal department sa kumpanya bago siya nag-decide na magtayo ng sariling firm. I see. Lawyer siya? Kunwari ay tanong ko kahit alam ko naman na ang sagot. Yes. Sagot niya na may kasama pang tango. Kilala siya ni Ana? I guess. Sagot nitong may kasama namang kibit-balikat. Since mas nauna sa akin magtrabaho si Ana sa kumpanya, kaya kilala niya ang Janine na tinutukoy ni David. At sa kaibigan ko din ang galing ang impormasyon na lawyer ito. Natutuwa ako dahil hindi sa akin itinago ni David ang pagkikita niya sa isang babae. Dahil ang open communication with your partners is very important. Masaya ako naglalakad papunta sa opisina na makasalubong ko si David. Good morning. Nakangiting bati niya. Hindi kasi kami sabay na pumasok dahil umalis siya ng maaga ng bahay. Dahil sa may pupuntahan siyang importante. Good morning. Ganting bati ko naman. Nag-breakfast ka na ba? Tanong ko naman kay David. Hindi pa. Mabilis na sagot naman nito. Wanna join me? Magbe-breakfast lang ako. Sure. Sagot ko habang pigil na pigil ang kilig na nararamdaman ko. At kahit ang totoo ay kumain na talaga ako. Pero syempre, kailangan ko magsinungaling. Hindi ganito ang nararamdaman ko noon kay Teo. Let's go. Yakag na niya. Inabot naman niya ang kamay ko at magkahawak kami naglakad. Ginugulo ka pa rin ba ni Teo? Tanong naman ni David na nasa elevator na kami. Hindi naman na, bakit? Wala lang. Ngumiti naman si David. Akala ko ginugulo ka pa rin niya. Sa tingin ko hindi na niya gagawin yon. That's good, para pare-pareho matahimik ang buhay natin. Nginitian ko naman si David. Oo nga pala, this weekend, kailangan kong pumunta ng Davao. I need to meet investor. Okay. Sandali ka lang ba doon? Titigil ako ng mga 3 days. 3 days? Nalaki naman ang mga mata kong napatingin sa kanya. If you like, pwede kang sumama. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Gusto ko sana pero... Meron na kasi akong prior commitment this weekend. Totoo naman ang sinabi ko dahil may family gatherings kami this Sunday. Kung wala nga lang siyang lakad ay syempre ay sasama ko siya. Kaso ang iniisip ko naman, kapag isasama ko siya since family gatherings yun, malamang na magkikita sila ni Ate Beatrice. Kung hindi naman ganun ka-importante, pwede mo naman sigurong i-cancel yon. Hindi pwede. Family gatherings kasi yon. Kung wala ka nga sanang lakad, isasama kita. Uwi ka naman ni Mia. Sandali itong natahimik kaya kinabahan ako. Naisip ko kung ikakancel niya ang importanteng lakad niya para makasama ko siya. Pwedeng ang dahilan niya ay gusto niyang makita si Ate Beatrice. Siyempre hindi ko maiwasan na hindi magselos. Sino ba naman ang hindi ex niya ang pinsan ko? At saka hindi basta-basta din ang pagmamahal niya dito. Maybe next time. Sagot naman ni David. Nabunutan ako ng tinik. So ibig sabihin ay totoong nakamove on na siya at seryoso ni siya sa akin. Bigla ko siyang niyakap na ikinagulat naman ni David. Pero na makabawi sa gulat ay gumanti siya ng yakap sa akin. Kahit na malayo si David ay hindi naging hadlang iyon upang hindi kami makapag-usap. Sa katunayan ay kapag walang ginagawa o kahit may ginagawa nga siya, ay magka-video call kaming dalawa. He's updating me sa lahat ng mga ginagawa niya, sa pinupuntahan niya at kung sino ang kasama niya. Na-appreciate ko naman lahat ng effort na ginagawa niya, kaya kilig na rin ako. Kung hindi magbabago ang ganitong gawain ni David, sigurado talagang iisipin ko na napakaswerte ko. Dahil sa kabila na nangyari sa amin ni Teo, ay nahanap ko pa rin ang tamang lalaki, tao na nakalaan para sa akin. Midnight na magkausap pa rin kaming dalawa ni David. Masaya siyang nagkukwento about sa meeting niya, sa investor na biglang may nag-doorbell. Sariling kondo niya sa Cebu ang tinutuluyan niya, kaya hindi niya kailangang mag-hotel pa. Wait lang ha, titingnan ko lang kung sino.
Paalam naman ni David. Okay, sagot ko na nakangiti sa kanya. Mula sa posisyon ko kung saan nakapatong ang cellphone niya, ay kita ko ang front door. Tatalikod sana ako para kumuha ng tubig nang biglang natigilan ako. Natigilan ako sa nakita ko. Dumating si Janine at hinalikan nito sa mga labi si David. Nagulat ako. Natulala at walang kung ano-ano na bigla na lang nagunahan ang mga luha na umaagos sa mga mata ko. Parang may sariling buhay ang kamay ko dahil mabilis kong ini-off ang video call. Nanginginig ang kamay ko kaya hindi sinasadyang nabitawan ko ang cellphone. Patuloy ang pag-agos ng mga luha ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala lang. Naramdaman ko na lang na nangangalay na ang mga paa ko. Hindi ko rin pala kasi napansin na nakasalampak ako sa sahig. Pagdampot ko sa cellphone ay ilang video call at ilang missed calls mula kay David. Hindi ko alam kung may callback ba ako o hahayaan ko muna. Ano? Hindi makapaniwalang sabi naman ni Ana nang ikwento ko sa kanya ang nangyari. Nang matauhan ako kanina, ay mabilis akong umalis ng bahay. Oo, nag-alsa balutan ako. Nasaktan ako. Kakarecover ko pa lang mula ng kay Teo. Tapos bigla na naman nangyari ito. Akala ko si David na ang tamang lalaki pero bakit? Nakausap mo na ba siya? Tanong pa ni Ana. Mabilis naman akong umiling. Bakit hindi mo siya kausapin at pakinggan ang eksplanasyon niya? Suhestyon naman ito sa kanya. Pero nasaktan ako ng sobra. Kaya parang hindi ko pa kayang pakinggan kung ano man ang paliwanag niya. Kung ano ang sasabihin niya. Mahimbing na ang tulog namin ni Ana nang mabulabog kami ng sunod-sunod na doorbell. May inaasahan ka bang bisita? Inaantok na tanong ko kay Ana habang tinititigan naman niya ang relo. Pagtingin ko sa relo ay 3:00 na madaling araw. Wala. Nakasalubong ang kilay na wika naman ito. Sino yun? Magnanakaw? Pareho kaming kinakabahan. Dahil pareho kaming babae at kung masamang loob nga ang nasa labas, ay wala man lang sa amin ang magtatanggol. Bubuksan ba natin? Nag-aalalang tanong ko naman kay Ana. Hindi ko alam. Siguro hayaan na natin. Kaso mukhang walang bala kuminto sa pagdodoorbell. Wika ko naman. Tawag na lang kaya tayo ng pulis. Paano kung hindi naman pala masamang tao, nakakahiya naman. Pabayaan na lang. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko. Bumangon si Ana mula sa higaan. Hindi natin malalaman kung sino kung hindi natin titingnan. Pahayag naman ni Ana. Mabilis ako nakatayo rin at sabay na kaming lumabas ng kwarto para i-check kung sino ang nagdo-doorbell. Ang una naming ginawa ay sumilip kami sa bintana. Nagsalubong ang kilay ko na makilala ko ang kotse na nakaparada sa labas. Di ba kotse yun ng asawa mo? Tanong naman ni Ana na kilala din pala ang kotse ni David. Tumango naman ako. Napangiti ito na malapad sa kakinalabit ang switch ng ilaw. Para lumiwanag. Nawala pareho ang pangamba namin dalawa. Pero nasa Cebu si... Ano ka ba? Walang imposible sa asawa mong hindi makontak ang asawa. Nang buksan ni Ana ang pintuan ay si David nga. Gulong-gulo ang buhok nito at halatang puyat at wala pang tulog. Thanks God, you're here. Anito sabay yakap sa akin pero hindi ako gumanti ng yakap. Dahil galit pa rin ako sa kanya. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Wika nito, pagkakalas niya sa pagyakap niya sa akin. Umalis na si Ana at hinayaan kami mag-usap na dalawa na mag-asawa. Ayaw mo na kita makausap. Malamig na saad naman ni Mia. Mia, kaya kong ipaliwanag kung ano yung ginawa ni Janine. Hindi ako interesado. Putol ko sa sinasabi niya at akmang tatalikuran na sana siya. Pero muli niya akong niyakap. Walang anuman yun. Lasing lang si Janine. Pagpapaliwanag pa ni David. Ang daming question sa utak ko. Like for example, bakit nasa Cebu si Janine na yun? Bakit pumunta ito sa kondo ni David? Bakit hindi ito hinalikan si David? May nararamdaman pa ba ito kay David? Ay marami kang tanong diyan sa utak mo. Anito na para bang nabasa ang iniisip ko.
Masasagot ko ang lahat ng yan. Kasi wala akong itinatago sa'yo. Wala akong ginagawang masama, Mia. Medyo lumambot ang puso ko sa kanya. Sino naman kasi ang hindi ba? Hindi pa man siya makapagpaliwanag ay ramdam ko na kung ano man ang sasabihin niya ay totoo. Saka isa pa, hindi siya mag-e-effort na umuwi kaagad-agad para lang makausap ako. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginawa niya para makalipad pa uwi dito sa Manila mula Cebu. Pero sa effort pa lang na ginawa ni David, ay patunay na para paniwalaan ko kung ano man ang paliwanag na sasabihin niya. Ang katotohanan na ayaw niyang tumagal pa ang misunderstanding namin dalawa ay talagang nakaka-proud. Sa katotohanan, ang isang David Zamora ay gagawin ang ganitong effort sa isang katulad ko lang, ay sino ba naman ako upang pagdudahan ang sinseridad niya? Okay na kami ni David sa mga paliwanag niya. At ipinaniwala din niya sa akin na hindi na mangyayari iyon. Dahil pinagsabihan na rin daw niya si Janine. Para ma-sure din na hindi na mangyayari iyon, he decided na magpalit na lang ng abogado. Gusto kong maging maayos ang pagsasama natin, Mia. Aniya habang nakahiga kami sa kama. Saka ayaw ko din na ma-disappoint si na mom and dad for another relationship failure. Dugtong na wika naman ni David. Napatitig ako sa kanya dahil sa tinura niya. Mahal mo ba ako? Hindi ko pa alam saan ako humugot ng lakas at kapal na mukha para tanungin sa bagay na iyon si David. Pero nang maisip ko ang tanong ko sa kanya, ay bigla ako napabalikwas at napabangon. I'm sorry. I didn't mean anything. Ani ko na parang nahihiya sa sinabi ko. Bumangon din naman si David, sabay hila sa akin, hinawakan niya ako sa mukha at hinarap sa kanya. Tumingin siya sa mga mata ko hanggang sa bumaba ang tingin niya sa mga labi ko. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang labi sa labi ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko na para bang nag-uunahan ang mga kabayo roon. Hindi naman ito ang unang beses na hinalikan niya ako. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hanggang ngayon ay ganito katindi ang kaba pa rin na nararamdaman ko pag nakikita ko naman si David. Sinigurado ni David na hindi na kami magkakaroon ng problema sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Talagang he limits his group. He always makes sure na walang babaeng makakalapit sa kanya and make a move na maaaring mag-cause naman ng misunderstanding sa pagitan naming dalawa. Nakakataba ng puso ang mga ginagawa niya kahit na hindi niya pa masambit ang salitang I love you. Ay hindi na mahalaga dahil sa kilos pa lang niya ay nararamdaman ko na. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Para na kaming normal na couple. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo ding nahulog ang loob ko kay David. Napaka-sweet niya. Lagi siyang may time sa akin. Lagi kaming lumalabas, kasama ang mga magulang namin. Nagkita na rin sila ni Ate Beatrice at nakita ko naman na wala na siyang natitira pang nararamdaman kay Ate Beatrice. Nagkaroon na din sila ng closure at nagkapatawaran na sila. Umayon ang lahat kaya naman laking tuwa ko at sana ay tuloy-tuloy na ito. Habang hinihintay ko si David sa parking para sorpresahin siya. Dahil busy-busy siya, at halos hindi kami nagkikita for 2 days. Naiintindihan ko naman dahil may importanteng project siyang tinatapos. Napangiti ako nang matanaw ko na siya. Pero nawala ang ngiti ko at napalitan ng pagkunot ng noo. Dahil may kausap siyang babae. Nakatalikod ito kaya hindi ko alam kung sino. Pero mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Hindi ko na sana papansinin pero mas nangibabaw ang curiosity ko. Kaya tahimik at dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Nang makalapit ako ay nakita ko si Janine na ang kausap niya. It's been a long time. Mula nang huli ko siya nakita dahil pagkatapos ng incident between her and David, ay hindi ko na talaga siya nakita pa kahit isang beses. Kinasusuklaman ko siya. Narinig kong sabi ni Janine. Hindi ko alam kung ako ba ang tinutukoy niya. I love you first, David. Pero bakit ako pa ngayon ang gusto mong lumayo?
Halatang halata sa tono ang boses niya ang galit. Janine, matagal na tayong tapos. Yes, dahil sa Beatrice na yon. Akala ko pa naman nung maghiwalay kayo, may ipagpapatuloy na natin ang pagmamahalan natin, David. Ang nararamdaman ko sa iyo ay matagal nang wala, Janine. Ano bang hindi mo maintindihan doon? I don't believe you, David. Alam ko at nararamdaman ko na mahal mo pa rin ako. Please, stop imagining things. Kung hindi mo pa ako mahal, then bakit hindi mo pa maparegister para maging legal ang kasal ninyo ng Mia na yon? Bahagi akong napaatras mula sa kinatatayuan ko dahil sa narinig ko na sabi ni Janine. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi totoong marriage certificate ang pinakita sa akin ni David noon. I had my reasons, Janine. Pero hindi isa doon ang pinagpipilitan mong mahal pa rin kita. Nang uuyam na tumawa ito. Don't try to hide it from me, David. Huwag mo ako gawing tanga. Alam ko na ang totoo. Nakipaghiwalay ka sa akin noon dahil hindi ako gusto ng mga magulang mo. Mas pinili mo si Beatrice noon because she's one of your parents wanted to be. Pero nasaan siya ngayon? Nagpakasal siya sa iba dahil hindi ka gusto ng pamilya niya. David, nandito ako. Laging naghihintay. Pero bakit hindi mo pa rin ako binalikan after nyo na maghiwalay? Bakit sa lahat ng babae na gagamitin mo para magustuhan ng parents mo ay ang pinsan pa ni Beatrice? Parang hindi ko na kayang marinig pa ang pinag-uusapan ng dalawa. Pero hindi ko naman magawang maihakbang ang mga paa ko papalayo sa kanila. David. Hinawakan ni Janine ang kamay ni David. Alam ko ang mga sacrifice and all the things you've done para mapasaya ang mga magulang mo at maibigay sa kanila ang hinihiling nila. Pero sana naman this time, piliin mo naman ang magpakasaya. Hindi ko na kinaya ang mga naririnig ko. At hindi ko na din kakayanin pa ang mga maririnig ko pa. Kaya pinilit ko na ang sarili kong lumayo sa kanila. Sobrang sakit. Mas masakit pa ito kumpara sa panlulokong ginawa sa akin ni Teo. Dahil mas mahal ko si David. Mahal na mahal ko siya. At mas malalim ang nararamdaman ko kumpara kay Teo. At ngayon sa mga nalaman ko, paano ko pa kakayanin ang mga sakit na ito? Nang malaman ko noon na may iba ng mahal si Teo, agad ko siyang pinakawalan. Dahil sa paniniwalang hindi ko maaaring i-force ang sarili ko sa taong hindi na ako mahal. Gulong-gulo na ang isip ko at hindi ko na rin alam kung ano ang totoo sa lahat ng ipinapakita ni David sa akin noon. Is he just acting? Totoo nga ba ang mga naririnig ko na sinabi ni Janine? Samut-saring mga katanungan ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko na alam kung saan ako dinala ng mga paa ko. Basta naglakad lang ako at naglakad habang isip ko kung ano ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung saan lupalop ako napadpad. Basta na makapagdesisyon na ako na gagawin ko, ay huminto ako at sumakay ng taxi. I made up my mind. Kakausapin ko ang asawa ko. Kukumprontahin ko siya at ipapaalam sa kanya na narinig ko ang pag-uusap nila ni Janine. Ngunit habang nasa taxi ako ay pabago-bago pa rin ang desisyon ko hanggang sa humantong ako sa pinaka-final na desisyon na hindi ko na muna siya kakausapin. Hanggat hindi si David mismo ang nagsasabi sa akin na tigilan na namin ang lahat ng ito, ay hindi ako iimik. Mananahimik ako at ililihim na lang ang mga nalaman ko. This fake marriage, I'll consider pa rin naman na totoo ito. Hihintayin kong si David ang magpaliwanag sa akin someday. At alam ko, naniniwala akong meron siyang magandang paliwanag. Mahal na mahal ko si David. At naniniwala ako sa kanya.
Tulad ng plano ko ay pinilit kong iwinaksi sa isip ko ang mga narinig ko noong nakaraang araw. Normal lang ulit ang pakikitungo ko kay David na para bang wala akong alam. May regalo ako sa iyo. Masayang pahayag ni David nang umuwi siya. Hindi kami sabay na nakauwi dahil galing siya sa meeting niya sa mga client. Talaga? Ano naman yan? Siguraduhin mong magugustuhan ko ha? Nakangiting wika ko naman kay David. Oo naman syempre. Mabilis na sagot naman ni David sabay labas ng red roses and bouquet mula sa kanyang likuran. Lumapad naman ang ngiti sa mga labi ko. Ginawa ko yan. Wika naman ito. Talaga? Oo, tingnan mo. Pinakita niya ang daliring may mga sugat. Nagkasugat-sugat pa nga ako. Inabot ko naman ang kamay ni David. Kawawa ka naman pala. Ani ko habang marahang hinahaplos ang mga cut sa daliri niya. Wala yan. Para sa'yo handa ako masugatan. Mga salitang tumatago sa puso ni Mia. Hindi ko alam kung nakakaiyak ako dahil I'm touched o dahil naiiyak ako dahil masakit sapagkat hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang mga sinasabi ni David. Pero naniniwala ako sa kanya at pinaniniwalaan ko ang mga salita niya. Masyado ka namang na-touch. Biro naman ni David. Ngumiti lang ako at niyakap siya. Niyakap niya ako pabalik and he whispered, I love you. Mas mabilis na nagunahan ang mga luha sa mga mata ko. I love you too. Sagot ko na wala nang pakialam kung hindi man totoo ang pagpapahayag niya ng pagmamahal sa akin. At handa akong maging bulag-bulagan. Habang kumakain kami ni Ana ay nakaramdam ako ng parang pagkaduwal, kaya mabilis akong tumakbo papunta sa CR. Sumunod din naman si Ana kaya hinahagod niya ang likod ko. Are you okay? She asked. Hindi ko agad nasagot dahil nagduduwal pa rin ako. Makalipas ang 1 minuto na maramdaman kong medyo maayos na ang pakiramdam ko, ay naghilamos muna ako bago humarap sa kaibigan ko. I'm okay, sabi ko sa kanya. Baka may nakain lang akong hindi maganda. Dagdag ko pa. Hindi ka naman siguro buntis, no? Pabirong wika naman ni Ana. That was a joke pero naging dahilan iyon para mapaisip na lang ako. Baka nga buntis ako. Natatandaan ko na parang more than 1 month na akong delay. Hindi ko na muna binanggit kay Ana na baka totoo ang biro niya. Nakaplano na sa isip ko na bibili ako ng PT later at magte-test ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko mawari kung nai-excite ba ako or natatakot. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Sa kalahati ng isipan ko, sana buntis nga ako. Pero ang kalahati naman nito ay ayaw ko. Natatakot ako na baka dumating ang panahon na mag-isa na lang ako. Kung buntis nga ako, ayaw kong lumaki ang anak ko na walang tatay. Sino ba naman ang magulang ang hindi maghahangad ng isang buong pamilya? Ngunit sa sitwasyon ko ay hindi malabong mangyari ang kinatatakutan ko. Pero, nagtitiwala pa rin ako kay David. Ilang minuto na akong nasa loob ng bathroom at nakailang piti na rin ako. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko. Hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman ko. Natatakot, masaya, nalilito, kinakabahan. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Anong dapat kong gawin? Sasabihin ko na ba kay David or ililihim ko? Hihintayin ko ba munang sabihin ni David sa akin ang totoo? Kung ano ang mga plano niya, ang mga sekreto niya. Pero paano ko matagalan? Siyempre hindi ko naman mapipigilan ang paglaki ng tiyan ko. Saka mahirap ilihim ang pagbubuntis ko. Dahil magkasama kami sa iisang bubong. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Siguro this is the right time na para kausapin ko si David at i-clear ang lahat. Dahil hindi na lang ang sarili ko ang kailangan kong isipin, kundi pati ang baby ko na nasa sinapupunan ko. Hinimis ko ang tiyan ko. Don't worry baby. Aayusin ko ang lahat para iwas stress tayo pareho. Pangako ko sa anak ko. Hi babe.
bati ng asawa ko nung dumating siya sa bahay. I have a good news. Masayang pahayag naman niya. Ngumiti naman ako kay David. Ano yun? Ngumiti siya na malapad, inakay niya ako paupo sa sofa. Meron akong aaminin sa'yo. Napalunok ako at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Inabot niya sa akin ang isang envelope. Ano ito? Tanong ko sa kanya na kahit kinakabahan, ay pinilit ko pa rin na maging kalmado at hindi ipahalata ang kabang nararamdaman ko. Please, listen to me first. Hayaan mo muna ako magpaliwanag bago ka magalit. Mas lalo akong kinakabahan sa sinabi ni David. Hinawakan niya ang kamay ko at marahan na pinisil bago nag-umpisa ng sasabihin niya. Habang nagsasalita siya ay nakatitig lang ako sa mukha ni David. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Pero isa lang ang sigurado ako. Masaya ako. Masaya akong tama ang naging desisyon ko na paniwalaan siya. Nahintayin siya magpaliwanag. At ito na nga ang nagpapaliwanag na siya. At ang nakakatuwa doon, naayos na niya ang problema. Totoong kasal nga kaming dalawa. At ang laman ng envelope na iniabot niya sa akin ay ang totoong marriage certificate namin na dalawa. Ipinaliwanag naman niya kung bakit nagsinungaling siya sa akin. Naiintindihan ko naman at sinabi ko na rin sa kanya na narinig ko nga sila ni Janine na nag-uusap. At pinaliwanag rin niya sa akin ang tungkol doon. At sinigurado niya na wala na siyang nararamdaman para dito. At sigurado rin siya na hindi na manggugulo pa ulit sa amin si Janine dahil napaliwanag na niya ng mabuti dito ang totoo. Sobrang saya ko dahil parang ang smooth lang ng lahat. Ang ginawa ko lang ay magtiwala at naniwala sa mga salita ni David. Hindi naman niya ako binigo dahil naging totoo naman siya. At ngayon nga ay naayos na namin ang lahat. At may good news din ako. May good news din ako sa'yo. Sabi ko pagkatapos namin magkaliwanagan tungkol sa atraso niya. Good news? Kumunot naman ang noo ni David. Yes. Gumiti ako na malapad sabay abot sa kanya ng piti na nasa bulsa ko. Inabot ko iyon sa kanya. Tiningnan niya ito. Nakatulala lang siya at walang reaksyon. Hindi ka ba masaya? Hindi na ako nakatiis na tanong kay David. Tumingin naman siya sa akin at matamis na ngumiti ito. Of course. Masayang masaya ako. Sagot naman ni David. At niyakap niya ako na mahigpit. Sobrang saya ko na magiging daddy na ako, Mia. Halata nga sa boses niya ang tuwa at galak. Sa isang relasyon maraming pagsubok na dumarating at darating pero ang tanging kailangan lang ay tiwala at paniniwala sa partner. Mahirap gawin minsan pero hanggat hindi pa naman nasisira ang tiwala at nararamdaman natin sa mapagkakatiwalaan natin ang ating mga partners, walang rason para hindi natin gawin. Maraming relasyon na nasisira dahil sa maling hinala. Maraming relasyon ang nagiging malabo dahil sa misunderstanding. Pero kung marunong lang tayong makinig, makiramdam at tumimbang sa sitwasyon, ay walang relasyon na mawawasak dahil sa mga ganoon na rason. Nagumpisa man ang relasyon namin ni David sa isang walang kwentang pagkakamali o katangahan. Ngunit look at us now. We're happy building our family. Ang katangahan na iyon ang nagresulta ng isang napakagandang bagay. I know napaka-fresh pa naman ang samahan namin dalawa. Marami pa kaming hindi alam ni David sa isa't isa. We are willing to learn and discover naman. I love you. Wika ko naman sa kanya. I love you more. Sagot naman ni David. Saka bumaling siya sa tiyan ko. At mahal na mahal kita, our little one. Hinimas pa niya ang tiyan ko. Napaka-misteryoso talaga ng buhay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kung sino-sino mga taong darating sa buhay natin. May iba ay dadaan lang. Sasaktan tayo. Tuturuan na mahabang lesson sa buhay. Ang iba naman ay gagawa ng problema at magiging instrumento para mas lalo tayong maging malakas, matatag at palaban. And lastly,
ay ang mga taong maghihistay bilang totoong kaibigan, totoong magmahal at higit sa lahat, iyong taong makakasama natin panghabang buhay at magiging instrumento para maging tayo ay masaya at kontento.